dear beloved, Boss Mike, Cervera. Pag-comment nga mga kababayan kung ano yung mga pinanira nila kay Leni Robredo noon. Kasi marami, no? Yung lutang, mababaw yun eh. Mababaw yun yung mga talagang panira sa buhay. Yung talagang pang-character assassination. Ano yun? Kung natatandaan nyo, ano yun mga kababayan? Yung, ako natandaan ko kasi noon na sinasabi nila si Leni Robredo, may boylet, yung bigotero, di ba, mga kababayan? O, naalala nyo ba yon? Robin Catensa, shoutout to. Maring Gina. Shoutout to sa lahat. Loko-loko ka rin eh, no? Anong tigang Lucy Menegawa? Hindi. Dami yun. Sige, yan ang ating tatalakayin ngayon para malaman natin ha. Eto na mga kababayan ko. Grabe to si Robin Padilla eh. Pasok! Para dalhin po namin sa ating katrasan. Nando doon ho ako eh. Tinatawag ako, mga kababayan, narinig nyo ba? Nakita nyo, yun, no, si Mocha Ocean. Nakasingit, mga kababayan. Eto na, pasok. Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating katrasan. Andalo ba? Ewan ko, mga kababayan ko, tinatawag ako. Na ano tuloy ako eh. Pakinggan nyo, tinatawag ako dyan. Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating katrasan. Oo nga! Nakikinig ako kay Robin Padilla, gulo-gulo mo. Ito, tama Sir Mike, maraming paninira kay Leni. Sa hukuman, ang mga nakalap po naming pirma, Dar Mercado. mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ang ating mga hukom ng aming po hiling na patungkol po sa ating dating Pangulo na Rodrigo Roa Duterte. Dala po kami na 304,000 na mga pirma. Yun lang dala mo? Yun lang yung dala mga kababayan, 300,000 for yung perma mga kababayan. Ano yan? Si Mocha yun. Nando doon sa Gedli. Ano na lang si Mocha eh, no? Nakikisingit-singit eh, no? Hindi mga kababayan ganito eh. Isipin nyo maigi mga kababayan. Kung talagang marami nga, yun ibabalik na naman natin, kung talagang marami sila, ang tanong dyan mga kababayan ko, bakit 300 lang? Di ba Mark Muñoz? Bakit yun lang? Di ba Sal? Kayo mga kababayan, bakit ho, kung matotoong marami sila, bakit yung buong Pilipinas na inilibot nila, 300 lang. Tapos gusto nyo baliktarin ang perma? Di ba no, Dali Babes Castro, ganun ang gusto nila. Babaliktarin nila. Totoo ba yan? 300K lang? Asan na ang 32 million nyo? Ayun na nga. Akala ko na 32 million na sila. Ayun na. Bading Crisostomo. Wala. Yun lang yung dala-dala 300 lang daw yung pumirma. Sa akin mga kababayan, paano hong pagbibigyan? Ito kasing ginagawa nila, ito pag-iingay lang para mapansin. Yung bang masabi na may ginagawa lang. Pero ang katotohanan, mga kababayan, talagang ramdam na nila yung pong kawalan ng suporta ng mga Duterte. Jenny Manuel, Leonora Brown, konti naman talaga mga yan, di ba? Di ba, mga kababayan? Dar Mercado, kung yun lang yung dala-dala nila, mga kababayan, wala. Kasama na yung mga binayaran nila, kasama na yung may suhol pa. May nag-send nga sa akin, di ba kailangan bago pumirma, merong bigas.
namimigay pa sila ng bigas bilang panuhol para pumirma. Tapos ngayon, mga kababayan ko, kung parang ano ba yan? Pilit lang? Mema lang, may magawa lang? Kasi nakakahiya ho, mga kababayan eh. Yung ganyan, yung pupunta ka ng Korte Suprema, tapos ang press release nyo 32 million po ang bumoto at sumusuporta kay Sara Duterte. Ayaw namin, di ba ginagawa nga nila na yan ang ayaw mag-resign daw ni Sara, sayang daw ho yung mandato niya sa 32 million. Di ba, buddy? Di ba, yun yung sinasabi na sayang yung mandato namin, 32 million yung bumoto daw kay Sara. Ang tanong ngayon ng marami, asan na? Asan na ang 32 million nyo? Biruin ninyo, hanggang ngayon, nung nakaraan mga kababayan, una nilang binigay, 100, 160 lang. Tapos, naging 300 na. Kasama na yun, yung nauna. Hindi ho dinagdag yan, kundi nauna, pinagsama-sama, nabuo nila 304,000. Mga kababayan, parang isang syudad lang yan. Parang yan lang yung bilang ng taga Davao. Nakuha nyo mga kababayan ko, sa Davao lang, ibig sabihin, hindi sila pumirma. 1% na lang, nako. 1% na lang yon, yung 3, hindi lang siguro. 0.01. Mga kababayan, ang layo na. Ang layo na, kaya nga mga kababayan, nagdududa pa ako dun sa 12.8 na, 12.8% na gusto pa raw si Sara. Duda pa nga ako ron eh. Di ba mga kababayan, nakakaduda? Ay, nako, Robin Padilla. Ano mangyayari dyan? Sige nga, pakinggan nga uli natin. Pakinggan nyo uli, Nandito po kami muli para dalhin po namin sa ating kataas-taasang hukuman ang mga nakalap po naming pirma, mga kababayan po natin na humihiling na sana po ay desisyonan na ng ating mga hukom ng aming humihiling na patungkol po sa ating dating Pangulo na Rodrigo Duterte. May dala po kami na 304,000 na mga pirma. Balina na po yung total bago. Kita nyo? Yan na daw yung total, mga kababayan. Di ba, no? Ay, nako, wala na. Si Robin Padilla pa talaga pumunta. Tapos nasa likod pa si hindi manalo-nalo. Kahit konsyal na lang, di pa nanalo si Mocha. Ano nangyari, mga kababayan ko? May tumatawag po sa inyo, Boss Mike. Nandun ako eh. Ay, nako, mga kababayan. Eto na. Eto naman, mga kababayan. Pakinggan natin. Lenny Robredo, pasok. Handle ng bashers. Ewan ko lang. Eto mga kababayan, pakinggan nyo ho. Minsan mga kababayan, nakakaawa rin si Lenny noon panahon ni Digong, Nung panahon ni Digong talagang durug-durug to Tatay King, Bakit kanila tinatawag paring Mike? Ewan ko sa kanila. Para sabihin siguro, paring, Brother Mike, May content ka dito. Tingnan mo to. 300 lang kami, Grabe, no? Ilang buwan nagpapirma yan lang ang na loko nila. Di man lang umabot ng 400. Wala! Di ba? Ano ba tumutunog? Wait nga lang, mga kababayan. Parang meron akong hindi na isara. Ayun. Hindi ko na isara. Yan. Sarado na. Ito na. Nanay Lenny, pakinggan natin sila Nanay Lenny, Kasi eto, durog na durog talaga nung panahon ni Duterte, di ba, Alicia Duran? Dali Babes Castro. Maring Rain. Sige, pasok. Po, paano kayo na-handle ng bashers? Ewan ko lang, Ma'am Ox, kung pareho tayo na nararamdaman. Pero pag hindi kasi totoo, hindi ka apektado. Sa akin,
pansinin niyo yung pagsasalita ni Leni Robredo dito, no? Elican del Carmen. Pansinin niyo, ho. Malayong-malayo kay Sara magsalita, no? Si Sara, mga kababayan, parang, ewan ko ba? Maraming nakapunanan na talagang mahina talaga yung, yung pong, hindi lang ulo. Di ba, no? Kung paano humarap sa tao, si Sara Duterte, mga kababayan, mahina talaga. Pero tignan nyo si Leni Robredo, ha? Eto, sabi ni Heidi Pantino, nakakaawa talaga si Leni noong kay Duterte. Di ba? Di ba? Eto na. Pasok. Lahat ko na, sinabi ko to sa speech ko last night Lahat na binato sa akin, yun sa pagiging mandaraya sa eleksyon, pagiging kabit, pagkakaroon ng maraming boyfriend, pagiging buntes, na yung asawa ko, pangalawa ko na lang itong asawa kasi may una akong asawa na NPA. Ay! Di ba, no? Yan yung mga naririnig natin noon. Grabe kayo. Alam nyo, mga kababayan, lumabas ito. Ngayong si Nino, di ba nagpatotoo? So, tawag dito mga kababayan, sumasakto sa sinasabi ni Nino na paninira nila noon na inuutos daw ng administrasyon ni Duterte. Napanood nyo ba yung sa Bingador, di ba? Si Nino. Nasaan ba yun? Andali panoorin nga muna natin. Si Nino, nagsabi. Oo. Sabi ni Nino yun Nasaan na ba yun? Si Nino. Hanapin ko lang. Nino, nasaan ka na? Magpakita ka nga, hayop ka. Siguro nang lalaki ka na naman. Eto. Eto, mga kababayan. Eto. Ito, yung utos sa atin nung araw, nung si dating Pangulong Duterte, na wala tayong gagawin. Kung hindi sirain, wasakin, ipahiya. Si Leni Robredo. Grabe, no? Yan ang naaalala ko. Yan ang utos ninyo. Ng mga boss natin dati. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kita nyo? Sumasakto yung sinasabi ni Leni, ano? Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, ha? Huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Eto, pasok natin to. Yung asawa ko yung NPA, ako na mismo. Pagiging kabit, pagkakaroon ng maraming boyfriend, pagiging buntes, na yung asawa ko, pangalawa ko na lang itong asawa kasi may una akong asawa na NPA. Hanggang hindi na lang yung asawa ko yung NPA, ako na mismo. Yung NPA hanggang pagiging... NPA daw si Leni, no? Kawawa si Leni noon. Luga. Ikaw, Eugene. Di ba, no? Ang dami yung Sino sa inyo mga nang babas kay Leni noon? Ako, aamin ako. Cherry Bacho, umamin kayo. Bakit? Nung panahon na yun, mga kababayan, nung eleksyon, di ba? Nung magkalaban sila ni Pangulong Bongbong, yun, syempre. Eleksyon yun talagang tapunan dito, tapunan ng ganun. Kahit naman yung mga kakamping nun di ba? Todo-todo rin yung banat kay Pangulong Bongbong. Di ba? Pero mga kababayan, ganun talaga pag eleksyon. Di ba? Since endorse mo siya, hindi ko ini-endorso pa. Jing Martin, nagiging na lang ako ngayon, neutral para sa kanya. Kasi ang nakakatuwa kay Leni Robredo, hindi siya yung nung matalo, ngawa ng ngawa. Hindi ganon. Nung matalo, tumahimik na. Ganon, di ba, Leia Patricio? Marami nga nagsasabi, kain suka daw ako kay Leni Robredo. Hindi! Bakit? Normal lang yung banatan nung eleksyon. Eleksyon yung mga bobo kasi kayo Minsan kasi mga kababayan, maraming tanga. Di ba Elizabeth Andal? Sino pa mga hindi ko na, dyan? Les Bank. Marami kasing ganun mga kababayan, mga hindi maunawaan kapag ka-eleksyon, talagang palitan ng mga kung ano-anong mga propaganda. Di ba, Shoni Pineda?
Oo, normal lang yun. Pero ang kinabiliban ko kay Lenny Robredo, Daredevil, NPA naman talaga sila. Oo, sabi ni Daredevil, tignan nyo mga kababayan, sa akin, tapos na yung eleksyon. At si Lenny Robredo, hindi natin napakinggan ng kahit na ano pa na paninira laban kay Pangulo. Ang naging problema, pagkaisipin nyo maigi, yung pang naging kakampi niya. Sino? Ang mga Duterte. Sa bagay, si Duterte, umpisa pa lang, parang planado na, no? Oo, parang hinayaan tumakbo habang si Digong tira ng tira. Nakakuha nyo? Eleksyon pa lang mga kababayan, si Digong tumitira na kay Pangulong Bongbong eh. Oh, yung pala, style yun. Para ho mga kababayan, pagdating ho, nang manalo na si Pangulong Bongbong, dun na nila aagawin ng pwesto. Ganun pa yung lucky girl. Grabe, no? Basta crush ko si Lenny. Yay! Yun, no? Ewan ko sa inyo kung naalala nyo yung mga banat ni Digong nung kay Pangulong Bongbong. Election pa lang yun, may tumatakbong adik na ano dyan, na politiko, gano'n, Ang daming parinig. Meron pang weak leader daw si Pangulo, gano'n, Kita nyo ho, pero running mate ni Pangulong Bongbong, si Sara na anak niya. Yun pala yun. Gusto niya na style niya pala yun na ngayon pa lang, medyo kikigan ko na. Para kapag ka nanalo na si Sara at saka si Bongbong Marcos noon, pwede nang kumana na agawin yung posisyon at ipalit si Sara. Ganun pala yon mga kababayan. Nakaw! Tuloy. Bobo pag inutan. Pero eto, hindi totoo eh. So, Kaya kalma lang kayo. Sa kanting ko, lugi sila. Lugi sila sa akin. Kasi kinakailangan nyo magsinungaling para lang siraan ako. Siguro may napapaniwala kayo sa inyo. Sino lugi? Ako ba? Nabawasan ba ako? Hindi eh. Kayo yung nabawasan. Kasi kinailangan yung gumawa ng masama. Para lang pabagsakin ako. Hindi nyo naman ako napabagsak. Tapos yung Kita nyo? Bakit bumaba Nyulo? Dati, no, isang araw, 500 yan Sabi, boss, nagloloko whitey ngayon. 1K, pinadala ko. Pero eto lumabas, ganun din sabi. Totoo! Oo, nagloloko, no? Oo. Yung nakikita mo, walang nanonood pero marami pala, no? Ewan ko ba, bakit nagloloko? Oo, parang yung ex mo. Walang iya ka. Sasabihin mo lang, pwede mo namang i-chat na lang. Oo. Ayan, safe na si Ninong Martin mo dito, safe na, Nyulo, safe na safe. Sige, tuloy natin, Pangalawa, ang kasalanan nyo dun sa mga taong napapapaniwala nyo. Pero at the same time, mali din. Mali din yung ganun kasi nung umpisa kasi parang sinataside ko siya na mali na nga, hindi ko siya minamind kasi hindi naman totoo. Ayun ang problema, mga kababayan. Diba, no? Jen Balmadrid, sino pa? Leia Patricio, Forever Matrix. Welcome lahat dito. Elican Del Carmen, Maring Rain, si Janso, Jans of ABC. Yan. ABCA. Sino pa? Si Arthur Taroy, si Joey Salvaboro, Arnold Lopez, si Ai Chang. Kita nyo, no? Addicted ninyo. Ang dami-dami, pero ewan ko, Addictos Rex. Bakit ganun ngayon ng YT? Naglolo ko Si Arwin, nandyan na. Si Didit, ang dami nyo. Len de Los Santos, Constantino, Maluceron, yan. Naglolo ko nga, mga kababayan. Ewan ko ba? Si ano ba yan? Arwin Locre. Jason Permin. Yan natin yan. Nangyari tuloy, mas marami naniwala kasi hindi ko ni-refute kasi para sa akin waste of time. Yun yung pagkakamali ko. So, nung ng problema,
tandaan nyo mga kababayan ha, sa mga sa mga politiko, hanggat hindi nyo nire-repute yung mga inaakusa sa inyo, hanggat binabaliwala ninyo, naku, Wineta, Aurel, iisipin ng tao, tama, totoo. Di ba, Botchok? Oo, naimbag nga rabi. Yun ang nangyari. Mga malakas tumira dati kay Lenny. Gago ka. Sabi ni dito, "Uy, di ko tinitira yan. Loko. Pasundot-sundot lang." Di ba, Aichang, Di ba, Aichang? Loko to si Arnold Lopez, Sabi ba naman malakas tumira dati kay Lenny, Mike Cervera, Direk Freddy. Panahon ni Digong ang pinag-uusapan. Kayo talaga. Realize ko, very late ko na realize na dapat pala pag may fake news, sagutin ka agad. At least pinaisip mo siya. Alin ba dito yung totoo? Kesa sila lang yung may boses. Ngayon, kung napapansin mo, kung may tumitira sa akin, hanggang ngayon, hindi pa din ako sumasagot. Oo nga. Hindi talaga siya sumasagot, Di ba, mga kababayan, sa panahon naman ngayon, Boss Mike, pagka tinira mo or hindi man, ay totoo. Kaya nga, ayan na nga. Pero kung yung bashing, naapektuhan ba ako? Nalulungkot ba ako? Sumasama ba yung loob ko? Hindi. Umiyak na po ba kayo dahil sa grabing binabatong fake news? Never. Biktima pero biktima ng Joey Doliaga, sa'yo, sa'yo Onachi. Alam nyo, biktima siya ng fake news talaga, mga kababayan ko. Kasi nga si Ninyo doon nagmulat yung isip ko then Narbasa. Diba, Benji Bernardo, doon nagmulat yung sinabi ni Nino Barsaga na inuutusan sila nung panahon ni Duterte. Panay ang paninira nila kay Lenny Robredo. Tuloy. Ako na totoo Marita Mijares, opo, shout out. lang. Talaga ako apektado sa fake news. Iniisip ko nga na siguro kung totoo yung mga lumalabas, siguro na alarm na ako. Alam mo, Naku, sabi ni Forever Matrix, Bongo, BBM. Pwede bang magsama yung dalawa na yon? Di ba JC? Malabo yata yun ay pagsasamahin nyo si Bongo tsaka si BBM? Ewan ko na lang. Sige, tuloy. kung may lumabas na sikreto ko, siguro sobrang alarm pa ako na, oh my God, kailangan ko pong kontrolin. Hindi totoo. Wala talaga akong pakialam. Parang yung pag-correct ko ng fake news, mas out of duty. Ayun. Kaya pala. Oo, si Lenny Robredo. Diana Brainerd. Kaya pala si Lenny parang hindi apektado, Jay Salis, Naimbag nga rabi, Di ba, mga kababayan? Parang, mga kababayan, ganun Oo. Guwit, yun? Nawala na. Ganito pala dapat ang ginagawa natin lahat. Pag may fake news, kailangan sabihin natin kung ano yung totoo. Pero, Yan, mga kababayan. At least natuto, Lenny Gibo, sabi ni Daredevil. Kanina sabi mo NPA to, loko ka rin Oo. Sabi mo kanina NPA, Jovena Gadiano. Sabi ni Daredevil NPA daw Tapos ngayon Guitan Roel. Yon. JC Piñarobia. Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Di ba? Bongo. Mawala na lang ang iba. Talaga? Naka-suit mat ni Lenny, Boss Mike. Mama ni sinjakam mo garon. Napigsalat tatata. Tuloy. yung apektado ba ako? Naging emotional ba ako about it? Never. Yun po, medyo naapektuhan po ba kayo dun sa yung isang daughter ninyo ay ginawan ng malalang fake news? Ako hindi, pati yung daughter ko hindi naapektuhan. In the sense na parang napakalayo sa katotohanan. I know. Pero, nag-decide yung anak ko na
ipaimbestiga sa NBI. Kasi Di ba pati, alam nyo naman ng mga DDS eh. Di ba yung mga DDS, Rosa, di ba? Jason Permin. Yung mga DDS, pati anak, pati apo. Ay nako, ipapanalangin pa nila na sana daw ay maghahasa ka, pati asawa mo, pati anak mo, ganun sila. Di ba, Ason Jimenez? Yun yung palatandaan ng mga bobo. Yung pati yung mga anak, mga apo, lahat idadamay, ano? M. Jollyland, oo, ha? Balik bayan ka. Sige tuloy, Nanay Lenny. gusto natin ma-prevent na binibigyan natin sila ng laya na magsinungaling na magsinungaling. At least kung makapag-file ka ng kaso, yung batas na, yung parang inaasa mo na sa batas saka sa mga korte, yung pag-deal with people like them. Hindi ba natin pwedeng idemanda si Baste? Almalika, shoutout po. Oo. Di ba, Ason Jimenez? Ano? Hindi ba, Lopez, di ba natin pwedeng idemanda si Baste? Victoria Carpio, Delia Balubal. Ha? Hindi ba pwede? Kasi daming fake news niya eh. Fake news niya sa pagpapaano ng mga OFW. Pagpapasundo daw. Tapos yung pagdating ng mga gasolina, gamit-gamit ang Nigeria. Gamit yung Brunei. May problema ang Whitey Aichang. Oo. Jacob Garage. Oo, shoutout po. Di ba, mga kababayan? Sige, tuloy. Tuloy lang tayo. Sige. Ito na, ha. Jose Manguera. Pasok. Deterrent din ito para makabuelo sila sa pag-fake news. Ito yung pagkukulang ko from the start na dapat gumawa ako ng hakbang. Pero again, having said that, kahit naman yung anak ko, huminto ba siya sa pangangampanya niya? Hindi, lalo pa sinipagan eh. Tapos sumama ba yung loob niya dahil dun sa pagtira sa kanya? Hindi. Wala. Kita nyo? Binabaliwala lang nila mga kababayan, ha? Tama yun, mga kababayan. Our beloved Boss Mike